Magandang araw po, Joey, Teacher Joy, Hi, Teacher Yankee. Hello! Dito kami sa bahay namin, papakita namin yung mga iba't ibang instrumento na nandito sa aming munting dampa sa Quezon City, Tandang Sora. At pwedeng mahanapan din sa kanilang mga komunidad at barangay. O, baka kung saan kayong mga kabundukan o kasulok-sulukan o kaya mga shopping mall sa Pilipinas. May mga komunidad dyan, may mga instrumento kakaiba na nakatago sa mga aparador ng mga lolo o kaya ama. O kaya baka meron silang naisip na iba pang instrumento. O invento. Oo. Pwede silang mag-invento ng mga instrumento. Tama yan. Tama. Papakita rin namin anong meron Ayan, dito. tignan natin. Ano ba ang ating una? Mga idiophones. No? Anong salita pa yung idiophone? Idiophone. Joey, are you an idiophone? Are you an idio? Idio po Saan ay... galing ba yung idiophone? Yes, Teacher Yankee. Galing yan sa word na idiot, which means self. Self, Wow. At sarili. ang phone, boses. Okay. So, ang boses niya nanggagaling sa kanyang self. Sa sarili niya. Oh, so meron bang The instrumentong sound. ganon? Of course, Di ba meron. lahat ng instrumento Oo. ganun? Pero depende kung ano yung nagva-vibrate. Kung Okay. halimbawa, ang boses natin, meron tayong vocal cords. Ah! Yan. Okay. So, ito, self. Vibrate? Ay, Kasi, ano ba tawag natin dito? Ito ay rainmaker. Tama ba? oh, dahan-dahan, ayaw kong umulan. Naririnig niyo yung nagva-vibrate na mga... Ano ba laman yan? ito ay, I think, shells. At saka Seeds. seeds. Shells at buhangin. Pwede niyong ganun. No? At pwede yan. siyang kalugin. Yun. Oo. Okay. So, ang susunod, Teacher Yankee, ay itong shaker. Self din yan. Okay, so pwede ba akong sumayaw ng... Yan na. Bagay. Oh, dahan-dahan. O, saan Gawa gawa sa- ito? Ay, Sir Joey, saan ba ito gawa? mukhang galing sa Kambing. ating mga Kambing. mahal na hayop. Pakita natin. Mga kambing na inipon. Sungay ng kambing na inipon. Ayan. Yan. So, nagva-vibrate sila to produce sound. At ang huli nating idiophone ay itong ating gawa sa kawayan At ang dami niyan sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Oo, bungkaka. Pero may iba-ibang pangalan nito, no? Sa iba-ibang lugar. So, Parang yan, sipit na malaki. Hindi, kaya daw bungkaka dahil parang legs na nakabukaka. Ganon. Oo. So, sasabayan ko ng ganyan. Yan, make some sound. Bakit po may butas yan? Ayan, Yung parang ating- dalawa ang tunog niya. Isang closed, tsaka open. So, pwede akong sumayaw ng ganon. Oo. Yeah, yeah. Oo, sige. Okay? Open, close, open, close. At pwedeng tatanim ng... Sa mga kalinga, oo, Yes, ganon. tatanim ng palay. Yan, mga sayaw. Yes. Okay. Yan, okay. Meron pa pala, itong huli. No? So, mga bracelet. Mga At anklet yan eh. Oo, anklet. Kasya ba sa aking pa yan? Parang hindi na. Siguro. Oo, so, Siwa ayan. sa maliliit ang Sa mga igal. Pwede naman sa, ano na lang, sa kamay. Ayan. Yan. Okay. So, yan po ang ating mga idiophone. Teacher Yankee, Yes. ito ang aerophone. Galing sa air. Yes. Yes. At hangin. Hangin. So, ang kanyang pagtugtog ay hinihipan. Oo, kailangan may hangin. Pagka ang ating aerophone ay nakatakip lahat ng butas at hinipan, Ito ang tunog. ito ang tunog. Mas deep, mas mababa. Ngayon naman, pagka binuksan niya lahat ng finger holes, tumataas yung tunog dahil umiiksi ang daanan ng hangin. Ayan, Teacher Yankee, meron tayong idiophone, no? At meron din tayong membranophone. Membrane, which means skin, and phone, which means voice. So, you can see here, our membranophones. So, Ito yung skin. Pag ganun niya, meron siyang voice. yan ang kanyang voice. Saan galing yun? Yung ating... Itong instrumentong ito ay Tawag dito frame drum. Kasi drum. may frame. Ano siya, tapos may drum. oo, at ito ay maaaring gawa sa tela, maaaring gawa sa nylon, Ito, plastic ito. plastic.
No? Pero noong unang panahon, ito ay gawa sa balat ng hayop. Katulad ng baka, Kambing. o Baboy. kaya baboy, or crocodile. No? Yung ating mga drums. Pwede rin ba tayong gumawa ng ganyan sa classroom? Ay, oo nga pala. Tama, kung wala tayong instrumento ng ganito, hindi tayo kailangan bumili. Katulad ng hawak mo ngayon, Teacher Yan, isang Yaki. drum. Isang box drum. Or kahon. Lalagyan ng mineral water, pwede yan. Pwede yun. Plastic na malaki. Yung lalagyan ng mga ice cream. Oo. No? Dala Kainin ng- muna natin yung ice cream. Oo. Tama. Ngayon, Teacher Yankee, ang mga hawak natin ay mga instrumentong chordophone. Chordophone. From chord or String. Yan. Sino mauna? Itong aking hawak, no? Meron ito sa Kalinga at ang tawag dito ay Kulito. kulitong. Ngayon naman, sa Mindanao, ang tawag dito ay togo sa mga tiruray. Sa Tiboli, sa Luroy. Ay, Sa Luroy. Ayun na dyan. So, ang kanyang string ay ay nanggaling sa kawayan at dito siya ginawa. Hindi siya talagang dinikit at inukit lang yung kanyang mga strings. at No? nilagyan ng pegs. Oo, para Stopper. matugtugan. Meron siyang mga iba-ibang tono. Yan. Yan. Ang hawak ko naman ay isang instrumento galing sa Romblon. Yung kanyang parang kaldero, Kaldero yan. yung frame niya. Tapos, ito yung mga string at ito ay balat ng bayawak. So, ayan. Ayan. Ano ang hawak ni Teacher Dio? Ito, banjo tenor. Galing sa Cebu, gawa ng Cebu. Ganda. Ganda lang. Namatay na lang gumawa nito eh. Wala na yata gumagawa eh. One of the last. Last Gawa piece. niya. So, gawa siya sa bakal at Bakal. Membrane niya. Originally, ito, balat din ng ahas ito eh. Sawa. Pero ito yata nga eh, nylon na. ito ay Kahoy. at hindi lang basta kahoy ang gawa niyan. Pinipili nila. Hindi, ito, Diba? hindi masyadong crucial kasi bakal eh. Pag puro kahoy, katulad nito, Ayan. crucial yung Yung uri ng klase na- kahoy. Kasi kahoy talaga yung... Oo. Ano ang tawag sa instrumentong ito? Kuglong. Madaming pangalan to. Paglong, kuglong, kugtaki, hegalong. Depende sa tribo. Pero chordophone. Chordophone siya kasi may string. Ito yung parang box. Yes, Para box. tumalaki yung tunog. Yun. Ang haba ng string nagde-determine kung gaano ka taas o kababa yung tunog. Pag umipit na gano'n. Kapag mas maiksi, mas mataas. Mas malayo, mas bumababa. Ano yung aerophone din para? Oo, parang yung aerophone kanina. Pero yung kanina, yung hangin ang gumagalaw. Ito yung string. Ito yung string. Nasabi ni Teacher Yaki kanina na pwede tayong gumawa sa ating bakuran. So, meron tayo ditong box, yung ating membranophone, na nilagyan lang natin ng goma para may string. Tignan natin siya. Okay, daming. Dami. Chordophone. Andito ngayon tayo sa mga metallophone o mga instrumentong gawa sa bakal.
So, meron tayong mga gong, na galing sa norte. Sige, tutugin natin. Pwedeng may stick, no? Or, sa kamay lang. Teacher Dino, pakita natin. Yan. So, yun po ang metallophone. At meron tayo dito, Sir Joey. Ito galing sa North Luzon, ito naman Mindanao, ito galing. Agong tawag dito. Usually nakasabit ito, wala tayong puno dito ang pagkasabitan. Pag sa post, ganyan. Sa rim, ganyan. Tapos meron siyang tang. Natin ganun ba? Pag nakasabit sa puno, pwede mo ipit-ipitin. Iba naman, kamay ang ginagamit pagpatay ng tunog. Sa Maguindanao, may ganitong version din. Ganito rin ang hawak nila, pero ang tawag nila ay pong. Pong. Kasi baka may mga taga Maguindanao tayong mga teachers. Sa UP, Maguindanao. So naalaala ko pa yung ritmo na ginagawa nila pag sila ay nagmamarcha galing sa bundok papuntang Mamalengke. Nakalinya sila. At ganito yung kanyang ritmo. So, yes. Flat siya. Meron siyang boss. Meron siyang yes, boss. meron siyang parang bundok dyan. Yun ang difference ng North at South. Usually. Oo. Ito ay mas akin to the Chinese gongs. Because the North is closer to China. And yung mga Southern gongs are akin to the Indonesian gamelan that have also central bows. Meron ba rin bang kamukhang ganyan sa ibang lugar na makikita natin? Na Meron, parang ito. Gangsa? Ito, Jin. Jin. Saan galing? Koreano. This is a Korean bong. Kamukha Jin. ng ating Kamukha. gangsa. Oo. Kaya ito nagpa-facelift. Ito. Kamukha din ito eh. Flat din siya. Saan naman galing yan? China naman Teacher to, China. Joey. Ayan. Iba-iba rin yung mga tunog eh, no? Oo. So, pang Chinese New Year. Bong Hai Pachoy! Iba-iba rin yung tunog niya. Oo. So yun, metallophone. Ito yung tayo. Sige, tatanong ako. Teacher, ano ba ang cyclic motif? Yun. Kasi naitanong mo yun, Teacher Yankee. Ginawa namin ni Joey kanina, tumutugtog kami, pero hindi natapos yung music. Nag-fade lang kami. Ulitin natin. Joey, yung tapos natin. Nag-fade lang kami. May 3 araw tayo ngayon ito pwede. Oo. Walang katapusan yung hindi mo alam kung saan nag-uumpisa. Yun ang cycle. Sino ang magdidesisyon na siya ay magtatapos na pag sila ay nagtutugtugan? Eh, kung tapos na yung kanilang ginagawa. Kasi ang musika naman laging kasama ng Pag-araw-araw ng gawain sa komunidad. Ito ay example ng hindi cyclic. Tutugtog kami ng isang musika na matatapos after 8 counts. So, tulungan nyo kaming magbilang. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ready? And... Tapos, ngayon naman ay gagamit tayo ng ating katawan. Kasi minsan, hindi tayo palagi may bit-bit na instrumento. So, pwede rin ba tayong gumamit ng ating katawan na ang pagtugtog ay mahina at malakas? Of course, Teacher Yanti. Pakita natin. Makita natin. Oo. Ano kaya sa magagawa ng kamay? Hands muna. Okay. Sa kamay muna. So, sino ang loud? Sino ang soft? Siguro ako na lang yung soft. So, ako yung loud. Ano kaya
ang malakas na palakpak. Oo. At pwede naman siyang mahilang palakpak. At pwede pa yung ibang klase. Kagaya ng snapping. Ganon. O Pwede kaya, naman- palakpak na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, apat, humihina. Pwede rin sa ibang parte ng katawan. Pwede rin tayong pumito ng malakas at mahina. Okay? Ano pa? Sa paa. Sa paa. Malakas. At pwede rin walang tunog. Kaya natin yon? Ayun. Pwede rin kamay at Paa. paa. Or, Magaling ka dito, Teacher Joy. Ayan. Pero alam mo yun, yung humihina, mula humihina at lumalakas, yun naman ay tinatawag nating dynamics, di ba? Yung kanina loud and soft lang yun. oo. Yung parang Yes. loud. Pero kung mula sa mahina at malakas, At malakas, ay, Teacher Joy, di ba pag tayo nakikinig sa sa musika, merong mga tunog na palukso ang dating. Tama. Yung tinatawag nilang staccato. Tama. Okay? Teacher. Kagaya ng kung tayo ay nagbubunot ng palay o damo. Ganito. Ganun tayo. Bilis, ganon. No? Pati yung paa natin gumaganon. Gumaganyan. At meron ding tunog na ito ay konektado o dikit-dikit at para bang tayo ay dinadala ng hangin habang tayo ay nasa palayan. Umaganon tayo at umaganyan sa ating mga kamay. Yan, ang tinatawag niyan ay ligato kasi dikit-dikit ang ating galaw base doon sa tunog na ating narinig. At meron ding tunog na kombinasyon magkasama ang staccato at ligato. Ayan, so pwede tayong gumawa ng mga dance o sayaw na may kombinasyon ng staccato, ligato, at portamento. ipapakita natin ngayon ang meter. Ang meter ay divided into two. Meron tayong simple, which is 2, 3, and 4. At meron tayong compound, which is 6, 9, at 12. I-demo natin ngayon ang bawat isa. Gagawin natin ngayon yung meter in 2. 1 and 2 and 1 and 2. Pwede rin sa dito sa ating kamay kung nakaupo ang mga bata. So, or kung walang space, no? 1 and 2 and 1 and 2 and 2. Meron tayong tinatawag na compound duple or yung 6-8. Simple ano din siya na 1 and 2 pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 4, 5, 6 1 and then 2 and then 1 and 2 1 and 2 1 simple this is compound no? Simple compound simple 1 and 2 and 1 and compound 1 and 2 1 2 yun po ang simple at compound in 2. Okay, now we also have, Teacher Yaki, simple and compound triple. We conducted 1, 2, 3. 1, 2, 3. Down, side, up, down, side, up. Okay, while Teacher Yaki will be conducting in 3, I will be moving. 2, 3. This is simple triple. 1 and 2, 3. 1 and 2 and 3. 1 and 2 and 1 and 2 and 3. 1 and 2 and 3. 1 and 2 and
have compound triple. It's the same, but the 1 and then 2 and then 3 and then 1, 4. That's why they call it 9-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 7, 1, 2, 7, 8, 1, 2, 4, 7, 8, 1, 4, 7, 8. Simple and compound triple meter. Now, let's discuss simple and compound quadruple. Quadro. Yes, quadro. So we conduct it this way, no? Down, side, side, up. Down, inside, outside, up. Down, inside, outside, up. We also have movement for it. Okay. So while you're conducting, 1, 2, 3. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Simple quadruple. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Compound quadruple. 1 and then 2 and then 3 and then 4 and then 1 and then 2 and then 3 and then 4 and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simple and compound quadruple meter. So now we will teach you how to teach rhythm. The first rhythms that we will teach you are the half note and the quarter note. This is the sound of the quarter note to be played by Teacher Dino on the drum. Ready? You can use chan, chan, chan. Teacher Yankee will move chan, 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 chan. One count. Chan, 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 chan. Thank you, Teacher Yankee and Teacher Dino. Now Joey will teach us the half note. It is 2 counts. 1, 2, 1, 2, 1. Hoy, 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 hoy. Now let us combine chan, 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 chan with hoy, hoy. So Teacher Yankee, can you say chan, 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 chan. Thank you. Ngayon naman, Teacher Yankee, kung tapos na natin yung chan at hoy, we will teach them the 8th note, which is palay or kanin. Halimbawa, ito. Palay, kanin, palay, kanin. So, start tayo dun sa chan, 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 chan. Hoy, hoy, palay, kanin. 8 note. Palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin. 8 note. So, kanina, yung ating chan, 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 hoy, hoy, palay, kanin, 8 note, no? Ngayon naman, 6 note. Nagluluto, nagluluto, palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin, palay, kanin. Chan, 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 hoy, hoy, palay, kanin, palay, kanin, nagluluto, 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 nagluluto. 16th note, nagluluto. Ngayon naman, let us study for the last note rhythm, the triplet, which is kakain, kakain. So a while ago we did chan, 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 hoy, hoy. Now kakain, 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 kakain.
Yan. Quarter note. Half note. Oy. Oy. Triplet. Takain, 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 takain. Thank you. Kanina, tayo ay nagtugtugan at medyo may sayawan. Pero ngayon, paano kaya ang pag-awit o kumanta? So, meron tayong mga basic, no, na kailangan natin gawin pag tayo ay umaawit. So, una, kung tayo nakatayo, ay kailangan ay maganda yung ating posture, no, para lalabas yung ating boses. At yung paa natin, pwede yung yung kanang paa ay nakataas para meron tayong pambuelo. Okay? Ngayon naman, kapag tayo nakaupo, ay tayo ay uupo ng naka-erect din ang ating posture, ang ating katawan ay diretso. At half-seated lang. At half-seated. Hindi tayo nakaganyan. Okay? Parang si Pauline, Teacher Pauline, na siya ay nakaupo dito sa edge ng upuan. Ayan. Para hindi naiipit yung diaphragm. Yes, oo. At meron tayong hangin na nagsusuporta sa mga tunog natin. Ngayon naman, ang isa pa ay yung siyempre ang ating bibig, no? At kailangan para maintindihan yung ating inaawit at maganda rin ang tunog ng ating ang tono ng ating inaawit, ay kailangan ito ay bukas, no? Ang ating bibig. Yan. Nakita natin ito yung ating panga. Yan ay yan, nakababa. O, kasi kung hindi nakababa, hindi tayo maririnig sa malayo. Pero kung nakababa siya,